So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, medyo malapit-lapit na nga po no, yung 2028 elections. At syempre, minsan hindi rin talaga naiwasang pag-usapan kung sino-sino yung mga kandidato na posibleng ilaban kay Sara Duterte. Kasi si Sara pa lang naman yung nagsalita na siguradong tatakbo. So, syempre, minsan po, no, lumalabas din po talaga yung suggestion na magkaroon ng Unit Team 2.0. Sa pagitan nga po ito ng kakamping, ng mga dilawan, at saka nung PBBM admin. Yan. So, honestly mga kababayan, no, hindi po mag-work yan kung hindi po talaga pag-uusapan at hindi po talaga yan gagawa ng paraan both sides. Oo. Parang itong si Drilon, tinan nyo ito si Drilon, no? Yan, sabi ni Drilon, Drilon opposition must back one bet or no chance versus BP Duterte in 2028. So ngayon, sabi po ni Drilon, kailangan mayroong isang kandidato lang para labanan si Sara. Kung hindi, talagang no chance. Ako po mga kababayan, no, hindi ko po talaga in-underestimate yan si Sara. Kasi may mga ibang nagbabanggit sa akin no, na, Takeru, huwag ka naman masyadong mag-worried si Sara. Hindi naman nanalo yan. Diba? Ang daming mga lumabas na katotohanan dyan na silang-sira na daw si Sara. Oo, agree dun. Pero tandaan natin kung gaano kabobo yung mga DDS. Walang tama't mali sa mga putang inang mga yan. So kahit anong paninira o kahit anong klaseng katotohanan na ang ilabas kay Sara, baliwala po yung sa mga bobot tangang mga DDS. In short, meron po talagang follower si Sara at ang mga Duterte. Kahit bobo yan. So tama nga si Drilon. Kailangan isang kandidato lang. Kasi tingnan niyo tatakbo si Sara. Tatakbo sabi na nga natin si Lenny. Kung makukumbinsi si Lenny. Tapos may tatakbo sa admin. So mahati yung boto. Mahati yung boto. So magkakaroon talaga ng chance na makabalik ang mga Duterte. May mga ibang mga kakamping na open sa suggestion na yan na Unit Team 2.0. Pero may mga ibang kakamping na ayaw. Parang si Dilima, si Chejok, no? At saka si Sandanya, yung mga yan. Pag-usapan natin yan, no? Kasi medyo visit ako sa mga yan, eh. Kasi hindi na ito strategy, sabi kasi ng iba. Takeru, yung ginagawa na yan ni Dilima, strategy yan. Hindi. Malaki lang talaga ulo ni Dilima. Oo. Tingnan nyo to, sabi dito. Okay. When asked during the book launch if opposition leaders were talking about putting up a common candidate, Drilon said he won't not authorized to speak for the group but offered a personal position. So ano nga yung suggestion ni Drilon? Sabi niya, in my mind, we need a single candidate. He said nothing that the Philippines does not have a political party system or convention to choose a party candidate. Okay, tama naman. Okay, those today who are interested in 2028 who are not identified, the administration should come to an agreement that whoever is chosen in a process which they should all agree on, then that should be common candidate. Otherwise, the opposition, the non-Duterte forces will have no chance, sabi nga ni Drilon. So no chance talaga yung mga yung opposition na non-Duterte forces, di ba? Okay. Para mas malinaw mga kababayan, no, ito yung sinasabi ni Drilon eh. Sige. Si VP Sara ang sa tingin po ninyo na top contender sa ngayon sa 2028. Sino po sa tingin naman ninyo ang maaaring humamon sa kanya o yung sinasabing third force o pangatlong kampo? Ako po'y, Corina, tingnan niyo po ang kasaysayan ng ating politika. Wala pong third force na nagwagi. It always ends up third. Kaya po yung aking hinihiling sana sa mga hindi sang-ayon kay Vice President Sara o kay President Marcos, magkaisa sila at magkaroon lamang ng isang kandidato na susuportahan ng lahat. Yan po ang aking tingin na pwedeng magbigay ng lakas doon sa lalaban sa 2028. Ayan so malinaw, no?
Kasi tingnan nyo, no? Okay. May mga ibang kakamping at mga dilawan na open na po sa suggestion na to. So, nakakatuwa nga eh. Di ba, si Risa mukhang mahihilot na. Si Rizon Tiberos. Si Trillanes open talaga. Si Drilon open talaga. Si Lenny mukhang open na si Lenny. Si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan mukhang ganun din. Pero may mga ibang mga kakamping na matigas ang ulo. Tandaan natin mga babayan, no? Na hindi magtatagumpay ang mga yan kung merong mga akala ninyo kung sino kayo na kaya nyong talunin si Sara. Oh, for example, ano bang ginawa ni Laila de Lima, ni Chel Diokno, at ni Sendanya? No? Sila po yung nagpursige na ituloy yung impeachment ni PBBM. Siyempre, magagalit yung mga loyalista niyan. Di ba? Akala ko ba gusto nyo ng unity team? Eh, bakit ganyan? May mga kakamping na gusto ipa-impeach si PBBM. So, nakakaroon lalo ng gap. Di ba? So, sabi naman kasi ng iba, Takero, huwag mo masyadong kumain si Laila. Strategy niya yan. Strategy, papa-impeach si PBBM. Strategy pa rin. Come on. Come on naman. Huwag masyadong on denial, no? Kasi malakas ang loob nila Laila de Lima kasi akala kasi nila mananalo si Lenny na mag-isa. Well, tandaan ninyo medyo may problema pa sa admin. Tayo nag-real talk lang tayo May problema pa sa admin kasi wala pa silang napipisel na posibleng itaas na kami ni PBBM. So, sino ba sa tingin ninyo? Yung posibleng endorso ni PBBM na kahanay niya? Ang mga Rimulya ba? Si Gibo? O, si Vince Dizon? Di ba? Actually, sa ngayon, wala pa eh. So, meron talagang winnable is sa mga kakamping. At syempre, itong mga kakamping na to, kailangan din po nila ng makinarya ng administrasyon para po manalo. Ano ba gusto ninyo? Makabalik ang mga Duterte. Makulong ka ulit di Lima. Gusto mo ba yun? O tingnan nyo to, ano bang gusto kong ibig sabihin dito? Tingnan nyo to Hindi, asahan lang kasi real talk lang tayo. Para, baka meron kayo na overlook lang, madam. Nabanggit nyo rin. Diba? So, tingnan nyo to ito yung sinasabi ko eh. Oh. So, ito yung impeachment nga po ni PBBM. So, ito tingnan nyo si De Lima, Chel Diokno, si Sandanya ata, mukhang wala ata, no? Pero yung dalawa na yun, tingnan nyo, De Lima, Chel Diokno, no? Sila yung sufficient in substance, di ba? Sila talaga. Kasama si Irise, si Nisay, di ba yan? Walang yan talaga to, no? Bumoto talaga, no? At hindi lang basta-basta bumoto mga babayan, pinaglaban niya pa talaga. Oh. So ngayon kasi, tingnan nyo ganito eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Na malakas ang loob ni De Lima kasi para sa kanya, mananalo na si Lenny. Tingnan nyo to. Lenny to run for president. We're not losing hope na magbabago pa ang desisyon ni VP Lenny na tumakbo ulit sa 2028. Because for me, she's the most winnable among opposition, the possible or potential opposition candidates. So kaya ganun na lang sa inyo, no? No, kahit na mahinang ebidensya kay PBBM, gusto niyo yung ipa-impeach. Kasi andyan si Leni Robredo. Ganun ba? Hindi po ganun ang politika, madam. Tandaan nyo, no? Malaki po yung chance na magkaroon po ng demonyong presidente ulit. Mas demonyo pa kay Digong. Ito nga si Sara. Mas bobo po yan kay Digong si Sara. Mas demonyo po yan kay Digong si Sara. Dapat naisip nyo rin naman yun, di ba? Why, ma'am? Why is she the most winnable? Alam niyo, kasi noon, di ba, kaya she was unable to make it kasi nag-unite yung Marcos and the Duterte forces. And then we have seen what's happening. We have seen how this country is being run. We have seen all of these corruption issues being, is there. The corruption issues are there and it affects both sides. The corruption issues. So, ngayon, siguro naman yung mga hindi bumoto kay VP Lenny noon ay pagkakataon nila para mag-reflect uli na sa mga pangyayari ngayon sa takbo ng ating ekonomiya, sa takbo ng overall state ng ating bansa, the national affairs. We need somebody like VP Lenny Robredo who's not only clean but very capable at yung kanyang advocacy talaga, clean and good governance. Pag meron clean and good governance, mababawasan significantly. I'm not saying na mawawala na
ang korupsyon. Pero at least it would be significantly reduced for sure kapag ang isang leader ay tunay na pinapairal ang clean and good governance. Ayan na. So sabi ni De Lima, dahil nga daw po sa nag-unite na dati, may unit team nga dati sa Marcos Duterte, kaya natalo si Leni. So yung mga iba daw po doon, posible nga daw po na natauhan, baka iboto si Leni. Tandaan natin mga babayan, no, na ngayon po, no, kapag DDS talaga yan. Pag loyalista talaga yan, kahit anong mangyari. It doesn't work that way. Posible na, tama, sige, may mga makukuha kayo na posibleng mga neutral, pero ibig sabihin ba nun na matatalo na po 100% si Sara? No, ang sinasabi ko dito, no, may chance naman si Leni. May chance naman po siyang manalo. Pero ayaw nyo ba ng 100% na sure na sigurado na matalo si Sara? Diba? Ayun ba yung medyo baka na-overlook nyo lang po, madam, di ba? Ayan ba? 100% ba? No, na mananalo si Leni? Mas maganda, siguro sa tingin ko, mas maganda yung sigurado tayo, di ba? So, yun lang, ewan ko lang, no? Pero, kaya, well, tandaan nyo, no? May marami din akong mga nakausap kasi mga loyalista. Marami ako nakausap na loyalista, alam nyo, parang ano din kasi yan eh. Yung iba sa kanila parang DDS din eh. Na hindi wala nang unity team sa 2028, kaya naming mga loyalista ipanalo yan. Ang tanong, sino ba kandidato ninyo? Sino ba? Si John Vic ba? Oh, wala pa nga kayo siguradong kandidato. Kung makapagsalita kayo, mapapanalo namin yan. O, di ba? Hindi, kasi medyo nasaktan din po kasi yung iba. Noon na bakit gano'n na ginawa ni De Lima? Na syempre, merong unit team na nilalakad, pero bakit siya parang ayaw niya? So, kasi ang point natin dito, no? Nung nanalo si PBBM bilang presidente, tapos na po yung usapan ng EDSA Revolution. Tapos na po. Kaya kung tayo po ibabalik po sa nakaraan palagi, hindi po tayo usad bilang isang bansa. Pwede po tayong sariwain ang nakaraan at matuto dito, pero wag po tayo namumuhay sa nakaraan. Ganun lang po ibig ko sabihin dito. Move on din pag may time. Di ba? Oh, kay Digong, walang move on kay Digong kasi sariwa pa. Oh. Pero 1987 Constitution, pero yung 1987 EDSA Revolution, di ba nanalo na si Marcos ulit eh. So move on na. Tama na. Di ba? So yun mga kababayan, so kayo po, ano masasabi nyo nga po dito sa posibleng nga pong Unit Team 2.0. No? At ano masasabi nyo nga po dito na sa mga ibang parang ayaw pa rin dito. Actually, both sides medyo ayaw yan eh. Diba? May mga ayaw both sides dyan eh. So yun na, so comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, so pa-like, pa-subscribe, di makalabisan, pa-share po ng content natin ngayon. So thank you mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa susunod na content. So thank you, salamat and bye-bye.